So guys, pag-uusapan natin yung reaksyon ni Idol JJ Helterbrand. Nagsabi kasi siya na hindi daw mananalo si Junmar Fajardo ng MVP kung sa panahon nila siya naglalaro. So si JJ Helterbrand ay most sa kanyang PBA career ay naglaro noong 2000s. So mga panahon ng kabataan natin, at marami na akong nasaksihan ng mga players noong 2000s decade, at isa na dyan si Idol JJ. So ano kaya ang masasabi ko dito? Alimbawa, kung naglaro si Junmar sa panahon nila JJ, nila JW Alapag, nila Asi Taulaba, I think still dominate pa rin siya. At tama naman si JJ na marami siyang mga competitors, no? Marami siyang mga competitive na mga player na makakatapat niya. At makikita natin, sa tingin ko, mga 1 or 2 MVPs lang mapapananalunan ni Junmar kung sa kanilang era nila JJ siya naglaro, no? Sa mga big man kasi ng PBA, ang nakikita ko na makakatapat sa numero ni Junmar, wala nang iba kundi si Asi Taulaba. So si Asi yung nakikita ko na biggest competitor ni Junmar. At secondary lang ata sila Eric Menk, sino pa, si Ali Pic, si Mick Pinisi, si Kirby Raimundo, si Danny Sigel. Yan yung mga big man na kilala natin nung dekada 2000s. So sino ba yung mga nag-MVP simula nung 2000s up to present? So 2000 to 2001 back to back si Daniel Defonso, 2002 si Willie Miller, 2003 si Asi Taulaba, 2004 to 2005 season si Eric Menk, 2006 si James Yap, 2007 si Willie Miller, 2008 si Kelly Williams, 2009 si sino ba nag-MVP? Si JJ Helterbrand, no? 2010 si James Yap, 2011 si Jimmy Alapag, 2012 sino ba yung MVP 2012? Si Mark Tagiwa, 2013 si Arwin Santos, at 2014 up to present yan na si Junmar, no? Sa ngayon meron siyang MVP, 8 MVP si Junmar Fajardo, at makukuha at target makuha niya yung pang-siyam at pang-10 MVP sa PBA. Sa ngayon still dominate pa rin itong si Junmar Fajardo, at nakikita ko pa rin sa laro niya na double figures pa rin yung average ni Junmar sa Governor's Cup. Yung nakarang araw naka-30 ata siya, no? 30 at mga 20 na rebounds. So still dominate pa rin itong si Abay. At isa pa, ano ba yung ano ba yung sekreto dyan para mag-MVP ka dyan sa PBA? So ang sekreto dyan, ang criteria dyan, ang criteria para maging MVP ka sa PBA, so maganda yung statistics mo, no? Yung numero mo, marami kang points, rebounds, at assist. At malaking bagay, isa sa pinakamalaking bagay na mag-MVP ka sa PBA, ang team mo mag-reach, yung team mo at least semifinals, finals, at mas maganda pa championship. At malaking bagay din makapag best player of the conference ka, at least one conference. So yun yung para sa akin ang criteria para maging MVP ka sa PBA. Kaya dominante kaya ni Junmar yung MVP, kasi yung San Miguel Beer lagi yan nagcha-championship, or di kaya runner up sa finals. So yan yung nakikita ko sa laro ni Junmar, bakit siya nakakuha ng maraming MVP sa PBA. At isa pa nakikita ko, yung mga kalaban ni Junmar sa mga MVP race, medyo malayo na yung so makikita mo yung mga kalaban niya, sila nung panahon niya si Terence Romeo,
Yung una pa lang si Terence Romeo, si Stanley Pringle. Medyo malayo na yung mga kalaban niya si Terence Romeo, yung mga scoring yan malaking scoring, mas mataas ang scoring kasi sa kanya, pero natatalo talaga siya ni Junmar. Bakit? Tignan mo yung mga rebounds niya, di ba? So, very dominant talaga itong si Junmar Pardo. Kahit si Greg Slaughter, no? Nung una, tingin ko, yan yung makakatapat niya na kaso wala Si Junmar talaga yung pinaka-dominant dyan sa PBA sa ngayon. So, tingnan na natin kung makukuha ba ni Junmar yung pang-siyam at pang-sampung MVP sa PBA. At kung sa era nila JJ siya naglaro, siguro mga 1 or 2 MVPs lang. Pero sa ngayon, siya yung dominate ngayon na PBA player sa ngayon.